Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is June 29, 2025, Sunday. Dito po sa amin, it's already 11:27 p.m. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 16, verse 13 up to 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito ay napakarami para na pwedeng pag-usapan o ipaliwanag. Dito sinasabi ng Panginoon na sinabi ni Jesus na ikaw ay Pedro. Ang Pedro po ay Peter. Sa Greek ay Petros, ang ibig sabihin ay bato. Dati ang pangalan ni Pedro ay Simon or Simon. Noong unang panahon po, ang salita po ni Jesus ay Aramaic. Hindi siya Tagalog, hindi siya English, hindi siya Greek magsalita. Ang salita niya po ay Aramaic. At ang pangalan ni Pedro noon ay Cephas or Kephas. So ang Aramaic name ni Pedro ay Cephas. Ang ibig sabihin po nito ay bato. Makikita po natin yan sa New Testament, sa mga verses. Dito naman sa lahat ng gospel, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, tsaka sa John, dito lang po natin makikita ang word na simbahan sa gospel ni Matthew. Dito sa verse Matthew 16:18, at mayroon din siya dito sa Matthew 18:17. Diyan lang po natin makikita ang word na simbahan o kaya church. Kaya napagagandang malaman natin na itinatag ng Panginoon ang kanyang simbahan sa ibabaw ng bato.
Ang bato po ay napakalaking foundation. Kung maalala natin, meron tayong parables na nabanggit or naikwento or nabasa nung karaang mga araw na kahit anong bagyo man ang dumating doon ay hindi po ito mawawasak dahil nasa foundation siya na bato. Kaya ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon, ang Catholic Church, ay kahit anong bagyo ang na pagsubok ang dumating ay hindi po ito nabubuwag or nawawasak. Ang mensahe po sa atin ng Panginoon ngayon siguro sa bawat isa sa atin ay ang tanong ni Hesukristo. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako sa buhay nyo? Sino si Hesukristo sa buhay natin? Kilala ba natin si Hesukristo at sino siya sa buhay natin? Ito po ang maganda nating pagnilayan, pag-isipan, at pwede na tayong magmuni-muni at pag-isipan natin kung sino ba si Kristo sa buhay natin. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig and God bless po mga kapatid.